July 2014 nang ako'y sabihang isa ako sa mga lead correspondents ng ABS-CBN na tututok sa pagpunta ni Pope Francis sa Pilipinas noong January 2015. Ikatlo si Pope Francis sa mga Santo Papang nakabisita sa bansa. Ang pinakahuli ay si Pope St. John Paul II noong 1981 at 1995. Kakagraduate ko pa lang noong 1995 sa kolehiyo at hindi ko malilimutan ang sarap ng pakiramdam nang makita ko si Pope St. John Paul II sa Quirino Grandstand noon. Kaya excited akong makitang muli ang isa pang Santo Papa. At may bonus pa, ang unexpected blessing na maging bahagi ng makasaysayang 2015 papal coverage ni Pope Francis. Bilang isang family advocate, pagkakataon ko ring hindi lang basta maghatid ng balita, kung hindi, maging instrumento rin ang aking mga report para mailapit ang pamilyang Pilipino sa Panginoon sa tulong ng mahal na Santo Papa. Isa sa mga pinaka-espesyal na bahagi ng aking career as a journalist, yung papal coverage noong 2015. At itong ang t-shirt na ito matapos ko gamitin noon, so 10 years after, ngayon ko lang hinanap at inilabas sa baul. Ito yung aming sinuot o isa dun sa aming mga Pope Francis coverage uniforms 10 years ago. Noong una, it was just a regular assignment. Trabaho lang. May halong excitement, pero labang yung paghahabol ng deadlines. Todo research ako para sa aking mga reports, kaya mas nakilala ko pa si Pope Francis. Tinaguri ang The People's Pope, si Cardinal Jorge Mario Bergoglio. Lolo Kiko para sa ating mga Pilipino. December 17, 1936, ipinanganak siya sa Buenos Aires, Argentina. He's the first Latin American Pope. He's also the first Jesuit Pope and the first non-European Pope in more than 1,000 years. Italian immigrants ang kanyang mga magulang. Mula sa isang middle-class family, railway accountant ang kanyang tatay at simpleng may bahay ang kanyang nanay. Para makatulong sa pamilya ay nagtrabaho siya bilang janitor. Isa rin sa mga dati niyang trabaho ay yung pagiging bouncer sa isang nightclub. Imagine, si Lolo Kiko ang nagpapaalis ng mga lasing sa nightclub. Marami rin akong natutunan tungkol sa Santo Papa mula sa mga alagad ng simbahan na aking nakapanayam. Tulad na lang ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na noon ay isa sa papal visit organizers bilang pinuno ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Marami pa siyang matawid na mga pagkakaiba ng mga tao at sana magkaisa-isa ang tao sa pamamagitan ng kanyang pakikipagkaibigan. Dagdag naman ni Luis Antonio Cardinal Tagle na malapit kay Pope Francis, likas na maalaga ang Santo Papa. Bigay nga, sabi, o yan, sabi sa akin, biniro pa ako, sabi, o yan, bata ka pa naman, sige, kainin mo yan. Nang maging kardinal si Tagle noong 2012, siyang ikalawa sa mga pinakabatang kardinal sa Vatican. 55 years old siya noon, kaya mistulang nakababatang kapatid ang turing sa kanya ng Santo Papa, na noon ay kardinal pa lang din. Bilib si Tagle sa pagkamaalalahanin ng Santo Papa. May nabasa yata siyang isang interview na ginawa ko sa isang Italian na magazine. No, nabasa niya, sumulat, bumabati na congratulations. Sabi niya na, maganda yung interview mo. Humble, simple, low profile, authentic. Ganito ay nilarawan ni Cardinal Tagle ang kanyang kaibigan. Katunayan, bilang kauna-unahang Jesuit Archbishop ng Buenos Aires, sa halip na sa Archbishop's Residence Manirahan, sa isang simpleng kwarto siya na malagi. Imbis na official car, bus at subway ang kanyang gamit. Tulad ng Santo Papa, social justice din ang isa sa mga advokasya ni Cardinal Tagle, ang pag-aaruga at pagsisilbi sa mga nasa laylayan ng lipunan. In one of his first statements in 2013 as a pope, he said his dream was a poor church for the poor, made up of shepherds with the smell of sheep. Ilang buwan na lang darating na ang Santo Papa, kaya abalang-abala na ang mga Pilipino sa paghahanda sa ating espesyal na bisita.
At nasa Roma ngayon po si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Ito po'y para naman sa pulong ng mga obispo kaugnay sa kalagayan ng mga pamilya. Paghahanda na rin po ito sa nakatakdang pagdalaw naman ni Pope Francis sa Pilipinas. Nagpapatrol si Jean Castañeda. May espesyal na awit na inihanda. Espesyal din ang logo na ginawa para sa okasyon na hitik sa simbolismo. Ng mga kulay ng bandila na asul, pula, puti at dilaw. At ang mistulang dilaw na perlas sa gitna ng logo na tumutukoy sa Pilipinas bilang perlas ng silangan. Ang isa sa dahilan kung bakit yung Pearl of the Orient ay nagniningning at dapat magningning ay ang kanyang pananampalataya. Kaya may krus doon. Sinimula na ring ayusin ang Pope Mobile. 3 linggo na lang bago ang pagdating ni Pope Francis sa bansa. Sabi ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, inihahabol ang last-minute repairs ng Pope Mobile batay na rin sa rekomendasyon ng mga taga-Vatican na nagpunta ng Pilipinas kamakailan para inspeksyonin ito. Mukhang aayusin pa yun. Minsan naglilimp siya. Pati yun ay tinitignan nila yung mga steps, gano'n yung pagsak. Maging mga kabataang Pilipino, samot-saring mga simpleng regalo ang inihanda para kay Lolo Kiko. Simbolo ng paghanga kay Pope Francis ang imahe ng Santo Papa na ito na gawa sa styrofoam. Ang tanyag na Pinay chef na si Chef Jessie ang napiling maghahanda ng pagkain ni Pope Francis. Mula sa kanyang specialty na ciabatta bread, ang Argentinian pandesal na media luna, Chilean sea bass, at ang Argentinian dish na chicken chimichurri. Habang mas nakikilala ko si Pope Francis, unti-unti kong nararamdamang hindi na ito basta trabaho lang. What began as a mere papal coverage, an extraordinary front row seat to history, had become something deeper, more spiritual. I fell in love with Pope Francis. May ganito yata talagang kakaibang epekto si Pope Francis sa mga tao. Nakaka-inspire ang kanyang buhay, nakakabilib ang talas ng kanyang isip, pati na ang kanyang makatindig balahibong pagtingin ukol sa mga turo ni Kristo. Nakakaantig din ang lalim ng kanyang espiritualidad. Sa wakas, dumating ng pinakahihintay ng mga Pilipino. Kasama ako sa mga nag-abang kay Lolo Kiko. This time, hindi lang bilang isang news correspondent, kung hindi isa ring deboto. January 15, 2015, lumapag na ang eroplano ng mahal na Santo Papa sa Villamor Air Base. Ang lakas ng sigawan ng mga Pilipinong sumalubong sa kanya. Saan man kami mag-cover, lahat ng mga tulad kong reporters, kinilabutan sa presence ni Pope Francis. Ito na siguro yung tinatawag na grace of God. Tulang tumatagos maging sa telebisyon ang kakaibang aura ng Santo Papa at karisma ng kanyang mga ngiti. Talagang rockstar si Pope Francis kahit saan siya magpunta. Sa Malacanang kinabukasan, agad niyang pinaalalahanan ang mga lider ng bansa na huwag kalimutan ang mga mahihirap. The bishops of the Philippines have asked that this year be set aside as the year of the poor. Sa Manila Cathedral naman, nasaksihan natin ang kanyang sense of humor. Do you love me? Then, thank you very much. I read the word Jesus. Sa misa, nilapitan at niyakap ng Santo Papa ang mga retirado, may sakit at matatandang pari at madre. Marami ang naiyak sa ipinakita niyang pagpapahalaga sa kanila. Nawakan niyo ang kamay ko, my blessing. Nakakaiyak lang. Sa kanyang encounter with families na sa Mall of Asia, paulit-ulit na sinabi ni Lolo Kiko ang halaga ng pagdarasal para tumibay ang pamilya. Resting in prayer is especially important for families
It is in the family that we first learn how to pray. And don't forget, when the family pair together, remain together. Sa University of Santo Tomas, nakita natin ang kakaibang kakayahan ng Santo Papa na dumamay at kumunik sa tao, ang maramdaman ang kanilang pinagdaraanan. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? At bakit kaunti lang ang mga taong tumutulong sa amin? Marami ang nadurog ang puso ng akapin ng Santo Papa, ang isang batang hindi mapigilan ang pagluha dahil sa hinanakit. Mistulang isang tatay na nag-aalo ng kanyang anak, si Pope Francis. Aprendamos a llorar. Let us learn how to weep Como ella nos enseñó as hoy. she has shown us today. The rescue of a family stranded by the rising waters. Pero ang pinaka hindi malilimutan ng sambayanan ay ang pagbisita ni Pope Francis sa mga sinalanta ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban, ang sentro ng itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Shortly before 9, his plane touched down at the Tacloban airport. Umuulan din noong araw ng pagbisita ng Santo Papa sa Tacloban dahil paparating naman ang bagyong Amang. Naalala ko pang ang dahil sa ulan, muntik nang mapostpone ang biyahe sa Tacloban. Pero ayaw magpapigil ng Santo Papa sa pagdamay sa mga biktima ng delubyo na kanyang pangunahing pakay sa pagpunta sa Pilipinas. Tulad ng mga taga-Tacloban, hindi rin ininda ni Lolo Kiko ang ulan. Suot ang dilaw na raincoat, sama-sama ang lahat na nagdasal at nagmisa sa isang simpleng altar malapit sa Tacloban International Airport. Bakas pa rin sa mukha ng lahat ang pait ng kanilang pinagdaanan. Pero damang-dama rin ang taos-pusong pagdamay ng Santo Papa sa kanilang dalamhati. Cuando vi desde Roma esta catástrofe, when I saw from Rome that catastrophe, sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Sa gitna ng nakapanlulumong panahon, tumayo si Pope Francis bilang tanglaw ng pag-asa. Dahil sa kanya, nabihisan ng mas maaliwalas na mga alaala ang isang napakalagim na araw sa Tacloban. Binago niya ang kwento ng isang lugar na dati nalunod sa luha. Ang dating libingan ng mga pangarap na nilamon ng Yolanda ay naging altar ng pagbangon at lakas. At ang dating dalamhati ay naging isang mapagpalayang sigaw ng tapang, kapayapaan at hindi matitinag na pananampalataya. Sa pagpunta ng Santo Papa sa Pilipinas, nag-uumapaw sa grasya ang buong bansa, lalo na sa pinakahuling misa ni Lolo Kiko sa Luneta. Nakoy tandang-tanda ko pa noon, umuulan din nung kami ay nag-cover. Nagbistulan pa ring dagat ng mga deboto ang Quirino Grandstand. Mabuhay ang Santo Papa! Katabi ang aking mga kasamahan sa media, lahat kami nakakapote. Hindi inalintana ng lahat ang ulan. May angking magic ang mga mata, ngiti at aura ng Santo Papa. Agad na mapapawi yung iyong pagod. God has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens. These words have special resonance in the Philippines
for it is the fourth most Catholic country in Asia. This is itself a special gift of God, a special blessing. May mga nagdala ng mga imahe ng Santo Niño. We are all God's children. That is what the Santo Niño tells us. He reminds us of our deepest identity. All of us are God's children. Makatindig balahibo ang tinatayang 6 hanggang 7 milyong Pilipino na nagmisa at nag-abang para masilayan lang si Pope Francis. Ito ang itinuturing na pinakamalaking pagtitipon para sa Papa o the largest papal crowd in history. I once again say to you, muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat po. Naluha ang Santo Papa sa ipinakita ng mga Pilipinong pagmamahal sa kanya at debosyon sa Panginoon. Bago tuluyang umalis sa bansa, naglaan ng panahon ng Santo Papa para magpasalamat sa staff na nag-alaga sa kanya sa Apostolic Nunciature kung saan siya nanirahan ng 5 araw. Sabi ni Cardinal, she's the chef who cooks your food in Italian. Tapos, hinawakan niya yung kamay ko and then, sabi ko, did you like your steak? Tapos sabi niya, yes, delicioso in Italian. Very tender. Oh, sabi ko, it's very tender, very good. Sabi ko. Tapos sabi niya, kasi rare yung doneness niya, no? Sabi niya, like a cow, moo. Bilib ang mga staff sa kanyang kababaang loob. Kahit pagod, hindi raw ito nakalilimot magpasalamat. Baba niya sa kotse niya, parang pagod na pagod talaga. At parang basa po yung damit niya. Hawa kayo? Oo, nahawa ako. Gusto ko yakapin. Kaya lang, yung mga guards na nandoon, sabi ni Christian, yung waiter ko, naku, sinisimot niya yung sauce, yung chimichurri sauce sa plato. At ang natira lang, yung buto ng chicken. Papa Francisco! Nag-uumapaw na pagmamahal ang ipinaramdam ng mga Pilipino kay Lolo Kiko. He was just mesmerized. He kept on asking, how many people are here? How many people? And if you add those who were waiting on the roads, how many? Hanggang Vatican, ikinikwento ng Santo Papa ang init ng pagmamahal ng mga Pilipino. I filippini, gli abitanti delle Filippine, il popolo filippino mi salutava dicendo Lolo Kiko, cioè Nonno Francesco. Isang napakalaking biyaya ang pagdalaw ng Santo Papa sa ating bansa. Pinaalala niya sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang kapangyarihan ng panalangin. Tumayo si Lolo Kiko na simbolo ng katotohanan at pagpapakumbaba. Isa siyang ama na nasasaktan din kapag nagdadalamhati ang kanyang mga anak. Tunay na sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. Bilang isang journalist, natutunan ko na sa mundong ubod ng ingay, ang tahimik na halimbawa ni Lolo Kiko ang naging pinakamalakas na sermon na tumatak sa akin. Mula sa aking 2015 papal coverage, naging bucket list ko na at ng aking pamilya yung makapunta ng Vatican at makapagmisa kay Lolo Kiko. Natupad itong pangarap na ito noong 2024, 9 years after. Laking pasasalamat ko na nakapagsama-sama kami roon bilang isang pamilya, isang taon bago siya pumanaw. Sabi ko pa nga dito sa vlog na aming ginawa sa Vatican noon, muli kong naramdamang may kakaiba talagang taglay na holiness si Pope Francis. Kahit mainit, isa lang kami sa mga libo-libong nag-aabang para makita ang Santo Papa. Sulit ang paghihintay dahil maya-maya lang dumating na si Pope Francis. Ilang beses ding umiikot si Pope Francis sa St. Peter's Square, sakay ng kanyang Pope Mobile. Papa Kiko! Papa Kiko! Papa Kiko! Papa Kiko! Papa Kiko!
Nakakatuwa, twice natin nakita. Sige, Papa Kiko. Nakakatuwa. Ayun ako. Sana maging healthy siya. Thank you, Lord. Bless mo si Papa Kiko. Pray for Papa Kiko for good health. Nakaka-touch makita ang iba't ibang lahi na sama-samang nananalangin. Nakita rin namin ang grupo ng mga Pinoy na nag-pilgrimage sa Vatican, headed by Chef Jessie Sinsioco. Of course, I thank God for allowing us, our group, to experience heaven right here at St. Peter's Square. And really, the power of prayer is really, really very real, very true. Isang malaking blessing na makita mo ang mahal na Santo Papa ng face-to-face. Talaga namang nakaka-touch on a spiritual level. Such a great experience. Oh my God, I'm crying. Thank you. We love you, Pope Francis. Extreme gratitude, no? It's a once-in-a-lifetime experience for us. Ibang klaseng experience ang makita si Pope Francis, lalo na dito sa kanyang tahanan sa Vatican. Ito ang klase ng encounter na hindi lang basta memorable, kundi tumatagos talaga sa puso. Kiko, we love you! Lolo Kiko, we love you! Isang taon matapos namin siyang bisitahin, ngayong 2025, pumanaw na si Lolo Kiko sa edad na 88 years old. Isang araw matapos ang Easter Sunday. Bumuhos ang panalangin ng buong mundo na mistulang na ulila sa mapagmahal na Ama. Isang sambayanan na abot-abot ang pasasalamat sa 12 taong pag-aaruga ng mahal na Santo Papa sa kanyang mga tupa. Salamat, Lolo Kiko, sa pambihirang pagmamahal na ibinigay mo sa mundo, sa mga may sakit, sa mga nasa laylayan, sa kalikasan, at lalo na sa iyong pagtanggap sa LGBTQIA+ community. Thank you for awakening our hearts to the true meaning of loving Christ and living as authentic Christians. Thank you for renewing and breathing new life into the Catholic Church with your humility, courage, and compassion. Hanggang sa huling sandali, ipinakita mong ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod sa kapwa-tao. Mas pinalalim ni Lolo Kiko ang pananalig ko sa Diyos tulad ng milyon-milyon sa buong mundo. Lalong naging malinaw sa akin ang aking misyon na magpasa ng pag-asa at tumulong sa iba. Patuloy mo kaming gabayan, Lolo Kiko, para maisabuhay ang iyong mga itinuro. At maraming salamat. Mahal naming Lolo Kiko.